Yo, what's up mga pinsan? Welcome back nga pala sa ating video reaction. Yon, kakatapos lang natin mag-upload kahapon at malamang ito naka-upload na to ngayon dahil pinag-isa ko lang sila kasi may gagawin ako. May lakad ako kaya kailangan ko mag-imbak ng content para magtuloy-tuloy yung video reaction natin. So itong gagawa natin ng video reaction ay laban ni K-Ram at ni Zaki. Yon, syempre malaking shoutout Flip Top. Shoutout kay Zaki, kay K-Ram. Alam ko magandang laban to. Dahil dumating ako rito, third round na nila. Hindi ko na naabutan yung kaganapan ng mga umpisa. Kaya, yun, panoorin natin. Let's go! Tapos pinag-usapan na nila. Pumayag naman silang pareho na mauna si K-Ram. Pakinggan natin, unang banat, Zoning 16, K-Ram. K-Ram. Lagago ko. Ikaw ba si... Zaki? Yung champion ng Sanagan? Proud ka doon, yung kalaban mo. Accent yan. Yung champion ng Sanagan. Sanagan. Yung champion ng Sanagan. Proud ka doon, yung kalaban mo sa oras ay sumobra lang. Di mo tinalo si Rafian. Ikaw doon yung nasalvage. Bugbog at na-damage kaso mahirap talaga tibagin lalo kung may home court advisor. Gago! Napauso natin kay Ram din yan, ganyan eh, no? Yung binabali yung dulong rhyme. Home court advantage, naging home court advisor. Gago. Sir. Gago! Kaya itong arrogant, dadakdakan sa mukha na parang Gemarant. Di lang kanto nyo yung yayanig pati continent. Walang pwede makapag-vowel, puro consonant. Tayo lang kulit, Kaya itong Gemarant, arrogant, dadakdakan sa mukha na parang Gemarant. Walang pwedeng makapag-vowel, puro consonant. Gabi. Ganyan ka confident. Pag nag-rhyme pasok sa lasa, wala mang condiments. Kaya condolence, pag si-sequence, naging konsihal, edi consequence. Ganun ba? Pag si-sequence naging konsihal, edi consequence. Ganun ba yun? Galing nun, puta. Galing. Speaking of consequence, harapin mo tong consequences. Malamang kukulubot yung rounds na parang courting pesos. Style niya, tagilid yung mouth, tas konting anges. Ganyan yung 40 niya, mas 40 pa sa 40 pesos. Courting passes. Consequences. Courting passes. 40 niya, pas 40 pa sa 40 passes. Ano ba yan? Mga ganyan naman yung natin. Gago talaga ito si Klong-Klong eh. Siya si Saki! Ang may-ari ng Baby Jack Apparel! What a nice brand, tol. Nagpapatawa ka? Di mo man lang ba naisip sa akin kung gaano kakatanga? Puta, naisip mo pa yon? Imagine ninyo yung mga gumigeng-geng ngayon, naka-Baby Jack Apparel, tapos gumaganon-ganon. Ganyan kakabaduy! Tipong nalalasing sa root beer. Ingatan mo yung design mo, ha? Baka gayahin ng musgir. Yung mga pambatang pang-infant ba yun or basta pambata. Pero bilang suporta, bibili ako ng Baby Jack mo, tol. Lilibre ko lahat ng rider, sino walang pamunas ng motor. Tang ina ka, di kita gusto kalaban. Si Boss Arik lang namimilit.
Magpasalamat ka na lang sa akin kasi sa line-up ka nasingit. Maswerte ka ako kaharap mo. Di mo man lang ba naisip na ako ang dahilan kung bakit ang mahal ng tiket? Di ba? Kagi. Paldo na naman ang paring Riam ko. Laki na naman ang kita mo. Pero request ko lang sa'yo, boss. Balik mo na yung linya ko. Ikaw, kampiyon ka sa tingin mo? Ganun ba saki? Ngayon ka magmalalim, pues. Baon ka saki. Nakilala bilang overrated na MC, oo, ganun ka saki. Kaya nakakapagtaka kung bakit sa sunugan to nag-champion. O hindi ko binali yung rhyme. Nagkusa yung bara ko. Pinakita ko lang na yung champion ay hindi tugma sa'yo. Kinara mag-face lahat, boy. Last ng round 1 ni Kayram, yung comedy jump, pasok na pasok. Talaga. Okay, magkakaiba kasi yung way natin sa paggawa ng comedy, ng jokes. Itong si Kayram kasi, pare-parehas naman kaming paggumawa ng mga jokes. Kailangan talaga laging nakabase pa rin sa kalaban. Sa kalaban pa rin tatama yun. Mas nakaka-apekto kasi yun. Kasi ganun mga 3GS di ba? Mapapansin nyo minsan sa 3GS, gumagawa ng jokes pero about pa rin sa kalaban. May ginagawang katatawanan doon tulad ng angulo niya sa Baby Jack apparel. Di ba? Yung paano niya kinengko yung slant rhyme ni Saki. About pa rin sa kalaban. Yung iba kasi out of nowhere na nagjo-jokes lang tapos kung saan lumalanding. Which is maganda yon pang crowd control pero mas laugh trip pa rin kapag about talaga sa kalaban mo yung atake mo tas jokes pa rin at mas pumupuntos siya. Mas ang ganda pa ng ender ni Klong. Pakinggan natin sa akin, round 1. Una banat! Pakinggan natin sa akin. Yabang mo ah. Huwag mo nga akong kinukupal. Tangina mo, batuin kita ng suman. Tapos, nilalait pa yung brand ko, Baby Jack. Yung sa kanya, chillionaire. Wak ang puta, chillionaire, tapos yung may-ari, hampas lupa. At saka, kino-question mo yung pagcha-champion ko. Ako, wala na ako dong problema. Ang mahalaga, nasa akin na yung pera. Tangay na, marunong na ako mag-rebat ng 3, putang ina. On the spot pa lang yun. Ito, written na. Scary voice. Si Kayram lang kalaban. Kaya siguradong sosoplakin. Parang tinapat nyo si John Jones kay Jonah Renz. Magtawag na ng kampe tsaka responding mabilisan. Kasi wala akong pake kahit ex-boyfriend ka ni Lip Cram. Nagsulat man ng mabuti tsak dehado mga multi mo. Paano mo ko tatalunin kung tinalo ka ni Unico? Di nag-i-evolve yung talent skills below sa average para makakuha ng reaction. Siya'y nag-i-ilonggo accent. Pang-newbie mag-rap tong uhuging panggap. Puro multing palpak. Stupid as fuck. Ano bang feeling mo? Upod ka ng dope? Wak na nga yung mga written. Galing talaga mag-rhyme ni Saki. Ang lakas, ang grabe pa yung delivery niya. Kung gaano yung kagigil ka, intense. Ibang iba talaga yung delivery ni Saki. So, susuportahan pa yun ng maganda niyang pagmamulti. Tapos puro ka pa choke. Kakampi mo buong pangkat, taga-ambag sa versot lines. May taga-sulat ka na nga, tamad ka pa mag-memorize. Binuking na ni Castillo pagpapasulat nyo, kaya bistado ka na. Anong silbi ng taga-sulat mo kung yung taga-sulat mo, tinalo ko na? Dati palagi itong ganado. Ngayon, tamad na siya mag-rhyme. Parang sawa na siya sa life. Lagi kasing sira yung motor niya, kaya nawala na siya ng drive. Siya si Kayram Pinyaga, isang lame na binata. Walang silbi sa bahay, puro games at hilata. Katamaran mo sumobra, kaya ka nadudurog. Iinom yan ng cobra, tas bigla ang matutulog. Weak tong engot,
tinipid yung effort porket sinabi ni Arik na di ganun kahalaga yung win-loss record. Madalas yan tamarin kaya wala na sa hulog. Wala Galing ng rhyme, no? Weak tong engot, tinipid yung effort. pa ngang nararating nawawalan na ng gutom. Basang-basa ko na galawan mo kaya tumigil ka dyan. Burara ka sa kada laban mo kaya... fuck. Basang-basa ko na galawan mo kaya tumigil ka dyan. Burara ka sa kada laban mo basta tumiis na lang. Burara ka sa karir pati sa iyong writing. Napabayaan mo na rin pati iyong hygiene. Sa mga music video, ang angas ng drip. Laging mukhang mamahalin. Yung tema ng music, napaka-sweet. Pero mukha siyang maasim. Isa yan sa dahilan kung bakit hindi ka trip ng chicks. Yung ngipin niya sa harap may nakadikit na Mr. Chips. Bago ka mag-bars at schemes, bro, brush your teeth, bro. Kaya, paano mo ko maa-outclass kung hindi mo magawa kahit magmumug lang ng mouthwash? Tartar niyan, 6 na layer. Grabe yun, yak. Paano ka magkaka-platinum plaque kung ang dami mong plaque? Yung mga Double staff ng meaning, Wish plaque, Bus, lahat plaque. sa'yo naaanoy. Kasi tangina, yung mic nila hanggang ngayon nangangamoy. Sobrang dirty nito ni Kupal, Iwi. Gustong mag-XB kasi kung mag-toothbrush, yearly. Tapos gusto mo pa maging si Flo G? Feeling mo ba? Galing nun. Si Kairam kasi na ididikit ngayon sa XB kasi, di ba nga, lagi niya nakakasama sila. Flo G, tropa niya. Gusto mag-XB kasi mag-toothbrush yearly. Ganda na. Tapos gusto mo pa maging si Flo G? Feeling mo ba antikas? Gusto mo maging si Flo G porket ngipin mo may pastillas? Si Flo G, may 3 milyon sa bibig. Si Kairam, puro tinga sa bibig. Last, magmiminti sa mga pyesa pagkat wak mga rhyming. Ang tingin ko sa'yo, Kairam, pampaganda ng standing. Hindi si Saki yung parang hindi nakatodo si Saki dito. Which is maraming jokes si Saki. Mas mahaba rin yata yung rounds niya. Marami siyang jokes din na hindi lumanding ng malakas. Kaya madali mo siya maikukumpara sa round 1 ni Kairam. Halos same sila ng atake. Pero kung ikukumpara mo yung parehas round nila, yung mga jokes na binitawan nila, or kahit yung mga bars, hindi yun sapat para niya yung round 1 ni, matapatan niya yung round 1 ni Kairam. Round 1, kitang-kita naman kay Kairam yun kung paano niya nadala lahat. Utang inan. Wait nga lang, habang ano pa, habang dito. May kukunin lang ako. Ito na ang sinasabi ko sa'yo. Ha 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 ha. Mag-ano tayo? Code trip habang nag-video reaction. Tigas naman na ito. Ayan. Dito ka. Ginutom ako dun ah. Let's go! Round 2. Uminom daw ako ng Cobra tas natulog. Wala kang pakimen. Uminom ako ng Cobra tas natulog para mas lalong wala akong gagawin. Tangina mo, inaasar mo pa yung XB? Naiinggit ka, boss? Palibhasa, nakikisawsaw ka sa eksena habang nakakabanding ko, dasos. Round 2 game? May napanood akong laban mo sa rap lines. Sabi mo, ayaw mo sa flip top kasi puro squatter nandito. Oh, sinungaling ang puta. Eh di ikaw na may magarbong shelter.
Pero nung natapos yung sunugan, yung flip-top, ginawa mong evacuation center. Ang tigas ng mukha mo. Sabi niya kay Plaridel, Mongoloid na mag-rhyme, bobo. Boring guy na mag-rap slow-mo. Ikaw ay overhype na parang Kai Soto. Seryoso? Sariling kababayan binababa mo? Awit ka. Kala mo talaga may arit siya. O anong pakiramdam na nasa Orlando na si Kai? Magic ba? Ikaw nga kang... Lakas nun. Yung parang pandidis mo sa kapwa mo Pilipino. Biglang, anong pakiramdam na nasa Magic na si... Ay, nasa Orlando na si Kai? Magic ba? Ganda nun. Karot ka maglaro. Kaya wag kang feeling bay. Deserve niya yon kasi sobrang tagal niya na yung hinihintay. Tuloy ka lang sa pangarap mo, yung gantong tao, wag mong isipin, Kai. Nagyayabang ka porket nauna ka ng madraft sa NBI? Lakas nun. Hindi mo alam. Kala mo sa NBA yung babagsakan no? NBI. Applicable kay sa akin yun na nakulong. Lakas ng impact nun. At di ba member ka ng Moro Beats? May tanong lang ako, tol, kasi hindi ako mapanatag. Pansin ko lang lahat ng member nyo doon di nawawala ng lakad. Ang lalagkit na mga kagrupo mo doon. Kung mapapansin nyo sa Moro Beats, lahat ng music video nila, naglalakad sila, mga nakahubad. Ganon. Kaya sinabi ni Kairam dito, na para sa akin, ang witty nun na hindi nawawala ng lakad. Kasi lakad sila ng lakad sa music video. Ang lalagkit na mga kagrupo mo doon. Mga walang ligo, tas andudungis. Pag nakita nyo, mga nakatopless, tas yung kuko antutulis. Kaya pala nag-vlog ka na lang. Ikaw na mismo nangayaw. May content siyang Saki Move sa channel niyang di gumagalaw. Grabe yung viewers mo, 83. Solid ang fanatics. Ako sa'yo, mag-content kayo ni Luxuria, tas upload mo sa Pinayflix. Suggestion lang. O, di ba? Pwede, Brad. Tapos titlean mo ng Call Center Boy, binatuta yung Lidigard. Nakakatawa yung accent ni Kulong na binatuta yung Lidigard. Na-issue rin kasi si Luxuria kay Saki, kaya pasok na pasok yung mga banat ni Kairam dito. Binatuta yung Brad. Tapos titlean mo ng Call Center Boy, binatuta yung Lidigard. Sabi niya kay M-Site, 3GS nung round 1, 3GS nung round 2, pupudripin ko lahat yan. Mga rapper na tunog lata, uubusin ko ang kan. So kumakain ka ng lata. Anong lasa? Paalala ko lang ha, nung nakulong ka, munti ka nang ipapatay sa loob kasi hindi ka pumareho. Bitch ka na pageto. Sinasabihan kaming tunog lata nitong muntik matumbang preso. Sinilasin kita dyan eh. Lakas nun. Sinasabihan kami ng tunog lata nitong MC'ng muntik na matumbang preso. Tangan ang ganda nun. Lakas nun. Ano itatanggi mo? Sige amigo, deny mo. Uubusin ang kan. Ulul, ubusin mo laman ang nido ni Saito. Pati si Boss Arik gusto pagatasan. Talagang ang adik kami. Gago pagtapos ng battle na to, walang magbabago sa TF mo. 1-6 pa rin. At last, gusto ko lang pasalamatan si Boss Arik.
Kasi nilabas mo yung gigil sa sarili ko. Pero kahit palagi mo akong tinatarantado, boss, hindi ako magbabago. Parang DP mo. Ano ang banat? Pakinggan natin! Yon, mas maganda yung round 2 ni K-Ram. Natripan ko dun sa kay Soto, tapos yung sa Angkan, Tambang Preso. Kuwang-kuha ni K-Ram yung crowd dito. Laptop yung accent niya, men. Ay, ilan lang nagbumukhang mahaba rounds ni K-Ram dahil sa reaction, nakukuha niya yung yung momentum. Lakas ng round 2 niya. Hanggang natin yung round 2 ni Saki. Sir Arik, salamat daw kasi nilabas mo yung gigil niya. Ako naman, nawala yung gigil ko. Tsaka nilalait mo yung Moro Beats, lakad ng lakad. At least malakas pa rin dating. Yung Moro Beats, kahit ganun yung music video, at least hindi na bansagang squatting. Natututo na talaga ako mag-rebat eh. Si K-Ram, tangina, napakahusay niyan sa pagbabasketball. Pero pag andyan si Shernan, inuutusan lang. Nakaka-bad trip yun. Pero star player yan ngayon. Kaya lahat panis. Star player na amoy. Star anis. Player na player yan si Gago, kaya lahat takot na. 5 a.m., wala pang hilamos, nasa court na. Punong-puno yan ng energy. Sobrang competitive, nilupusan yung referee. Pero laro nito, pambata. Puro dribble ang kanyang style. Sobrang lakas ng tama, nagsispin move, walang bantay. Yung moves ko, parang performance ni Jokic. Yung moves mo, parang crossover ni Jovic. Jovit Valdivino, yung may trending siyang nakaganon na na picture at nagko-crossover. Naging meme yun. Pag nasa court, ba't wala yung boss? Pag nasa court, saksakan ng galing, unstoppable. Pero sa iyong battle rap career, you drop the ball. Ikaw ay pastime lang, kaya masyadong binasic. Mas fragile pa kaysa kay Anthony Davis. Basketball player ka, di ba? Yung motto mo, ball is life. Eh bakit yung balls mo di makabuo ng life? Oo, baog. Oo, baog yan. Kaya dahan-dahan siyang na-burn out. Problemado araw-araw kasi mababa kanyang sperm count. Kaya naiinggit kay Mot. Kasi kahit bata pa lang siya, may 2 na siyang anak. Gago, hindi yun yung punchline. Kaya naiinggit kay Mot. Kasi kahit bata pa lang siya, may 2 na siyang anak. Si K-Ram, pag nilalabasan, putya, 2 lang yung patak. Babae mo, palagi mong i-check. Baka iwanan ka niya bukas. Kada tapos nyo daw mag-sex, di na kailangan ng pamunas. Bubuntisin na lang yung kanyang partner, di pa kinaya. Kung ako partner niya, palagi siyang buntis, parang iyabila niya. Ang malas naman ito ni Kupal, tila na wala ng lahat. Wala ka na ng mga magulang, di ka pa magkakaanak. MC kawawa, disabled that week. Buti pa si Efren may bata, si Jason may kid. Damn! Mula sa anggulong baog hanggang sa sabayan ng jokes. Damn, ganda nun. Ang sakit nun kung ikaw sabihan ng ganon. At yung pinaka malakas doon yung buti pa si Efren may bata, si Jason may kid. Jason Kidd. Isa sa mga best point guard ng NBA. Finishing. Walang mabubuo sa tiyan kahit pumatong siya maghapon. Huling testing niya ng ultrasound, putya yung album pa ni Marlon. Kaya,
Anong silbi ng mga bara mo na technical? Kung hindi na gumagana iyong testicles. Shit, ang lungkot niyan. Di kayang mag-anak. Sa sitwasyon mong yan, kailangan mag-adapt. De, tama lang din yan para di na dumami yung lahing pinyaga sa mundo. Kahit maka-impluensya ka ng maraming rapper, di mo masasabing galing sila sa tamod mo. Di ka magkakaanak kahit isa. Di mararanasan yung ganon. Yung anak ni Irish sa iba, isipin mo na lang na sa'yo yun. Last din ni Saki doon, men. Sa isang angulo lang siya umikot, parang sa baog or ano. Pero ang lakas kung paano niya natapos yun. Nagutom talaga ako. Hindi pa naman papag-decide. Pareha sila may mga haymaker. Kaso magkaibang approach na sila dito. Pakinggan muna natin round 3. Ang ina yun na yun? Buo ang kalahati ng rounds, puro baog. Tangina, barok kamin. Porke wala pang anak, baog na. So ibig sabihin, baog ka rin. Tanginan to. Mga sinasabi mo, nasosobrahan ka na sa boka. Nasobrahan ka na sa boka, bro. Pag ako pumunta sa inyo, bubuntisin ko yung lola mo. Sumusobra ka na, kanina ka pa, ha? Gago to, eh. Round 3 game! Yeah! Isa pa, game! Yeah! Putang ina, lakas, oh. May isa akong linya niyang paborito na sinabi niya kay Lip Cram. Sabi niya, palagi kang laglag sa isa buhay kasi kulang ka sa talent. Gusto mo mag-champion ng isa buhay? Magpasulat ka sa akin! Wak, wak, wow, 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 wow! Pagka-championin pa daw. Paalala ko lang, ha, tinalo ka ni JD sa unang round. May linya pa siyang, mapipilayan tong pinsan parang DeMarcus Cousins. DeMarcus Cousins, ang husay mo sa angle. Mapipilayan daw yung cousin. E di kawawa naman yung uncle. Cousins, si DeMarcus, cousins na pinsan, uncle, na yung uncle natin, at yung uncle na tito. Kawawa naman yung uncle. Ayun. Cousin, uncle, lupit ng injury, ibang twist. Paki-check up naman na maigi. Baka inabot din yung knees. Uncle, niece. Naman yung pamangkin na babae ba? Tama? Ayun, niece. Tuhod, pamangkin na babae. Galing, gumapang pa hanggang tuhod. Relative injury bars, mother, father. Mother, father. Relative injury bars, mother, father. Tangina ka, nakalimutan ko yung linya. Gago ka kasi masyado kang pabida. Tapos, tangina mo, masyado ka nang sumusobra. Alam mo, itigil mo na yung ganyan mo, naaangguluhan mo na ako kakadroga. Tanginang to, masyadong pabibo. Nalilito ako kasi mabaho ng hininga mo. Freestyle lang yata to. Fuck! Tangina mo ka na mag-fake joke! Tangina ka? Kaya yung estilo nito ni Gago, ginawa niyang kakaumay.
Ito nagbabaka sakaling makasungkit ng isa buhay. Sobrang dami mo ng battle, kailangan mo pa rin ng patunay. Nasa pagalingan ka pa rin, ako nasa pasarapan na ng ulam. Ito yung ginaya niya kay Sinyo. Tangina, may bars ka! Ako, nakasakay na sa barko. Magaling ka mag-construct, pero ma-establish pangalan ko. May titulo ka, pero nakikitira ka lang sa tito mo. At tandaan mong hanggang multi ka lang. Naging multi-cab driver ako! Nagatasan malala yun. Nagatasan malala yung linya na yun. Hindi kita gusto kalaban! Umalis ka na dito! Gusto ko makalaban sa Pampanga, gigisahin parang tosino! Mukhang alam na ng mga tao yung tinutukoy ko kung sino! Di ko na para pangalanan, boss! Ilabas mo si Duma! At last! Kung sa tingin mo ito ang basihan ng pagiging tunay, para sa akin ito ang kaibahan ng nanalo lang sa naghanap buhay. Tuwang-kuwa ni Kairam yung crowd. Solid ang round 3 ni Kairam. Nagkatas yung linya ni Sinyo doon. Pero ito talaga, kung paano siya nakakuha ng tao, talagang wasak yung crowd eh. Solid nun. Yo! Bubuntisin niya daw yung lola ko. Nagdroga ka ba? Di mo nga mabuntis yung asawa mo, yung lola ko pa. Tangina nito. What? Sobrang weirdo. Di ka manalo sa sarili mong punchline, ginamit mo pa yung punchlines ni Sinyo. Mga bentard lang, wait lang. Freestyle muna. Sige, bakit ka naka-shades? Kahit magpaka-aggressive pa yan dyan, di pa yan deadly. Sa lahat ng mga 3GS, siya yung pinaka-friendly. Sobrang dami netong friends. Pinakamaamo sa pangkat. Pag nakikita niya ako sa event, biglaan niya akong hinahag. Legit naman yon na si Kairam ang pinaka-friendly sa amin sa 3GS. Halos lahat naman kayang pakisama ni Klong-Klong. At ayun yung magandang bagay kay Kairam. Kaya ang dami niyang kaibigan. Dami niyang tropa. Halos lahat tutropahin niyan kahit na no-namer ka pa or kahit sino ka pa. Kitang-kita ang galak na sa mukha niya lumitaw. Sobrang higpit ng pagkahag, tas ang tagal pang bumitaw. Si Kairam sobrang bait, kaso minsan medyo diretso at honest. First time ko siyang na-meet, nagkwento na ng personal problems. Kwento yan ng kwento, sobrang daldal nito ni Boplax. Sa sobra niyang daldal, kaya niyang mag-isa mag-podcast. Sa pakikipagkaibigan, siya'y eksperto dyan. Friends niya yon, tapos friends niya yan. Pero di ako maaapektuhan kasi a friend to all is a friend to none. Dati solid to sa 3GS. Sila magbe-bestie. Kalaunan, mas gusto niya nang sumama sa XB. Si Libram, palagi mong kasama nung madaming ganap. Kaso bigla ring iniwanan nung nag-panic attack. Ilalabas
ko pagkawak mo, wala sa isip ko mang uplift jack. Masasaktan sa barko itong mahilig na mag-jump ship. Biglang iniwan niya si Lip. Grabe na to. Palipat-lipat ka ng team. Tangina mo! Ngayon dumidikit kay Mot sa malinaw na dahilan. Kaso plans niya nag-flop. Si Mot nagkagig sa Thailand. Ikaw bantay ng shop! Si Mot nagkakagig. Si Mot nagkakagig sa abroad. Ito, tamang dribble sa court. Kala mo, di ko alam yung sikreto nyo ni Tomas? Ulol, wag ka nang magpanggap. Halata ka na kay Ram. Pag walang customer sa shop, madalas yan mag-anal. Porket si Mot yung naging katandem, siya yung nagpipiling perfect. Tanga, ginawa ka niyang katandem para may tagabit-bit ng helmet. Lagi mong pinopromote ang inyong tambalan, pero pag may 2x2, ang kampi mo si Slack One. Sa Mick and Chill, si Mot si Mick, si Kairam si Chill. Yeah, chill no? Masyado kang mahangin. Stig ka ba? Wala ka nang makain, chill ka pa? Maayos mang asintahin, hindi masasapol yung target. Kung ikaw ngayon yung chill, yung kinalaban mo, cold-blooded. Chill lang yan, pero ang daming pinlastic. Chill daw siya, pero palaging impulsive. Wala kang killer schemes at saka discipline. Kaya sa Mick and Chill, ikaw yung weakest link. Magpasagip ka na sa mga kaibigan at tribe. Wala kang thrill, kaya sa akin ay sawi ka na bye. Itong si Chill, gagawin kong malamig na bangkay. Congrats. Malinaw na malinaw yon kay Kairam. Pero props kay Saki, sobrang lakas si Saki dito. Ang pinaka nagustuhan ko sa kanya yung second round niya. Yun talaga, medyo ang ano nun, ang lakas ng impact sa akin nun. Ang ganda ng mga angulo niya, nakuha niyang angulo doon, kung paano niya nagastasan yung isang angulo na yun. So yun, maraming salamat sa panonood, napaka-solid ng laban. Kita-kits tayo bukas sa Benta Balentong. Ay hindi, naka-upload to siguro ngayon. Ginaganap na yung Benta Balentong, kaya kita-kits tayo. Maraming salamat sa inyo, salamat sa panonood at subaybayan nyo pa yung iba nating video reaction. Yeah.